Ito yung sinasabi nila noon. Wala pa daw suporta yung Malacanang kasi hinihingi nga ni Bongbong Marcos yung suporta ni PRRD. Isipin nyo to. Hihingi daw ng pabor si PRRD bago niya bigay yung suporta niya kay Bongbong Marcos. Di ba kahit sa kahuli-hulihang pagkakataon, hindi niya binigay yung suporta niya kay Bongbong Marcos. Tapos sasabihin niya may kondisyon daw para ibigay yung suporta that time nung panahon ni PRRD na presidente pa siya, bibigay kay Bongbong Marcos. Paano mangyayari yun? Putang ina, binunyag nga ni PRRD, di ba? Sinabi ni PRRD, adik yan. Nagko-cocaine yan. Nasasabihin nito, may kondisyon daw si PRRD para suportahan sila. Instead, hinarap kami sa tatlong tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. Banggitin mo. But we were put in front of 3 people and they essentially, asked, Banggitin mo, ba't plano mo, banggitin? ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now, hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. Sabihin mo. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President. Kinausap daw ng ilang tao hindi si PRRD yun. Hindi nga kayo hinaharap ni PRRD Gago ka ba? Kami mamimili ng secretary, basta marami silang hiningi. Oh, marami sige, silang sige, hiningi. sige, sige, sige. Saying And then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang papatayin na nila ako. and Ay puta, dapat pala tinuluyan na. Kung ina sinungaling, kung talagang totoo yung sinasabi nyo, sino ang nilagay nyong executive secretary nung panahon na yon? Diba si Rodriguez na kalaunan na hindi rin kayo kinaya dahil sa kakupalan nyo? Sinong nilagay nyong speaker of the house? Ano yung sinasabi niya? Executive, speaker, sino nilagay nyo? Yung pinsan ng tatay mo, si Martin Romualdez, appropriation, si Zaldico. Tapos sasabihin mo may kondisyon ang Malacanang yung panahon, yung administrasyon Duterte noon sa inyo bago kayo suportahan. Niligawan ng tita mo na si Senator Amy na suportahan si Bongbong Marcos. Dahil kung hindi nga susuportahan, hindi magiging partner ni VP Sara si Bongbong Marcos, puta kulela. Hindi nga nanalo ng Vice President yung kay Leni Robredo, tarantado ka pala Sinasabi nila noon, that time nagkaroon ng dayaan. Pero kahit na, kung talaga malakas yung tatay mo, noon pa lang Vice President, nanalo na yan. Kung hindi pa sumama yung Duterte sa kanya, hindi pa yan mananalo. Pukin ang ina, saan ka nakakita? Yung Vice President, mas mataas pa yung boto kaysa dun sa presidente. Tapos sasabihin mo, si PRRD humingi ng kondisyon para suportahan kayo. Anong unang-unang ginawa nung tatay mo nung pagkaupo? Tinanggal yung PACC. Na yung PACC na yun, na hindi yun kasama dun sa cabinet, sila yung mag-iimbestiga dun sa mga magnanakaw na politiko. Anong ginawa? Unang-una, tinanggal. Alam mo na kagad yung gagawing kagaguhan Hindi mo tatanggalin yan kung hindi ka magnanakaw.